Ating simulan ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, ngayong araw ng kapistahan ng mga Arkangheles, tayo'y pinapahayagan ng mensahe ng pag-asa at kalakasan na galing sa Diyos na pinadala niya ang mga Arkanghel upang tayo tulungan sa buhay na ito. Ganon din, tayo'y tinatawagan sa ating ebanghelyo na may mga tao ding naging instrumento upang tayo maging malapit sa Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, na loob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin, Diyos sa rin ang langit, amang magkapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kaayusan, pinamahalaan mo ang mga ginagampanang paglilingkod ng mga anghel at mga tao para mo nang awang ipagkaloob na ang buhay namin sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumutuwang sa langit ng mga lingkod mong anghel sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon kasama naman ng kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na ang pangalay, Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig, buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamagitan ng dugo ng Kordero
at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nanghihinayang sa kanilang buhay. Kaya't magalak kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan diyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nung makita ni Jesus si Nathanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Sa lahat ng ating mga kapanalig na ngayon sumusubaybay sa ating misa at sa mga tagapakinig natin ng Radyo Veritas, ating ngayong pinagdiriwang ang pista ng mga arkanghel na si Miguel, si Michael, si Rafael, at Gabriel. So itong tatlong arkanghel na ito ay mga mensahero ng Diyos. Silang mensahero ng Diyos sa atin lahat dahil sila ang una may mga tungkulin na gagampanin sa sangkatauhan
habang tayo'y nandito sa mundo, alam po natin na si Michael o si Miguel ay kawangis ng Diyos. Siya ang prinsipe ng kalangitan. Siya ang nakipaglaban kay Satanas, kay demonyo, at siya din tagapangalaga ng sangkatauhan o tagapagtanggol, ang dragon, si Satanas, ang simbolo ng pinakamasama sa lahat. Kaya dito natin malalaman sa unang pagbasa pa lamang, pinapakita na sa pagdating ng panahon, tatalunin ni San Michael ang Satanas, ang dragon na ito, upang lahat ng mga nilikha ay may liligtas. Pangalawa din po, si San Gabriel. Alam po natin si San Gabriel ang tagapagpahayag ng mabuting balita. Kung siyang tagapagpahayag ng mabuting balita sa sangkatauhan, siya din ang nagbibigay ng kalakasan ng pananampalataya ng tao. Kaya siya ang tinatawag ng kalakasan ng Diyos. Siya din ang nagpahayag kay Birheng Maria na siyang magiging ina ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ang pangatlong anghel o arkanghel ay si Rafael. Alam natin, si Rafael, siya ang tagapaghilom, tagapagpagaling. Kaya sa tatlong arkanghel na ito, huwag po natin silang kalimutan. Silang naging mensahero ng Diyos, sila din ang tagapagtanggol, tagagabay at tagahilom ng lahat ng ating, sabi natin, kinakaharap ngayon sa buhay, lalo-lalo na sa panahon na tayo nasusubukan sa ating pananampalataya. Ang ating mga pagbasa po ay nagpapahayag na merong langit, may anghel. Bahagi po ng pananampalataya na tinuro ng simbahan ay may kalangitan, may langit, may anghel at tagagabay ng tao sa kanyang buhay. Kaya mahalaga pong maniwala ka, magtiwala ka, dahil mismo ang Diyos ay sinasabi, dito sa ating ebanghelyo, pagdating ng araw, makikita mong manhik manaog sa kinaroonan ng anak ng tao ang anghel ng Diyos. Si Kristo mismo nagsabi nito kay kanino? Nathaniel. So sino ang makakakita ng mga bagay na ito sa buhay ng tao? Ang taong may, sabi natin, malinis na kalooban, may malinis na puso, at nasa panig ng katotohanan. Dahil kung ang tao'y nasa panig ng katotohanan, hindi siya nagsisinungaling o nandaraya. Kaya ito yung sinabi ng ating Panginoon, malinaw po, si Nathaniel ay isang klase ng tao na walang kapintasan dahil siya'y hindi mandaraya. Sa panahon po natin ngayon, kung itong pandaraya ang ating pag-uusapan, sino kaya ang maliligtas? Sino lang ang makakita ng tunay na kaharian ng Diyos? Dahil po, parang ito ang nagiging malaking problema ngayon sa mundo. Hindi na daw malaking issue ang honesty. So pwede ka nang magsinungaling. Ang pagsisinungaling, ang kapatid nito ay pandaraya. So ibig sabihin mga kapatid, taliwas ito sa pagsasabuhay ng panawagan ng Diyos sa atin na magiging tapat, tunay at totoo. Dahil kung tayo'y nasa panig ng katotohanan, tayo'y para sa Diyos at para kay Kristo. Kung hindi ka naman papanig sa katotohanan, ikaw ay sa mandaraya, ikaw ay sa sinungaling, ikaw ay sa kasamaan, ikaw ay kampon ni Satanas pagdating ng araw. Kaya pumili ka, sino ang iyong papanigan sa iyong buhay pagdating ng araw? Ang mga anghel ng Diyos o ang mga kampon ni Satanas? Kaya mga kapatid, sa mga pagbasa natin ngayon, at lalong-lalo na sa ating ebanghelyo, magandang pagninilayan po natin ang ating mga ginagawa. Kung tayo'y totoong na mananampalataya sa Diyos,
tayo'y nagsisikap na maging tapat at totoo sa salita at sa gawa. Sa pagiging Kristiyano, ang salitang Kristiyano ay nagsasabuhay ng mga gawain ni Kristo dito sa lupa. At sa gabay ng mga arkanghel, tayo rin nadadala sa tamang landas at daan ng pagsasabuhay ng panawagan at misyon natin sa Diyos, upang sa ganon ay maging ganap ang ating pagiging disipulo ni Kristo. Sa mga pagkakataon po na tayo'y kumakaharap o hinaharap natin ang mga pagsubok sa buhay, hindi tayo pala nag-iisa. Nandyan ang mga arkanghel. Huwag silang kalimutan. Sabay sa ating mga panalangin, sambitin sila araw-araw sa ating buhay dahil sila ang gagabay sa atin patungo sa Diyos at sa landas ng kabutihan at kabanalan. Kaya sa pagpatuloy natin sa ating banal na misa, mga kapatid, ating alalahanin, kagaya ni Nathaniel, si Felipe ang naging instrumento ng pagpapalapit niya kay Kristo. Sa ating buhay po, may mga tao po bang nag-akay sa atin palapit sa Diyos? Kailangan din po natin silang alalahanin. Dahil sa panahon ngayon, kung maraming gustong mag-akay sa tao palapit sa Diyos, ang kalaban ng Diyos ay nagsisikap ding ilayo ang mga nais lumapit sa Diyos. Marami ding nag-aakay sa tao palapit o palayo sa Diyos tungo sa kasamaan, kasiraan at kamatayan at pagkakasala. Kaya ipanalangin po natin ang bawat isa na ang mga arkanghel na ito ang siyang gagabay sa atin at ipagtanggol tayo sa lahat ng kasamaan at magkaroon tayo ng liwanag sa isip at buksan ng ating puso sa tunay na kabuluhan ng ating buhay dito sa mundo. Walang iba kung hindi mananampalataya kay Kristo at isabuhay ang kanyang mga aral sa atin. Ang ating mga panalangin sa araw na ito ay inilalapit natin sa Ama sa pamamagitan ng pagkilos ng mga banal na arkanghel, ang mga ganap na espiritu na walang tigil na naglilingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong nagdurusa dahil sa pag-uusig, naway ipagtanggol at palakasin ni San Miguel. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagpapahayag ng katotohanan, naway mabuhayan ng loob sa pangangalaga ni San Gabriel. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga kapatid na may sakit at nagdurusa, naway aliwin ni San Rafael. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng kababaan ng loob sa harap ng hiwaga ng paglikha na hindi natin nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang laging mamalayan ang pagkilos ng ating mga anghel na tagatanod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na may likha sa amin, tanggapin mo ang aming mga panalangin at kahilingan habang nagdiriwang kami dahil sa tulong ng mga anghel sa kalangitan na nagtitipon sa paligid ng tambanang ito. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasat, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ang iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, at tulad ng halimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasat, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng pagpupuri sa iyo ay dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito sa kakalooban mong pakinabangan naming mga iniligtas mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa at langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ay kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami sasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Bireng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakakagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paggawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga niyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming lumikha at mapagmahal, ngayong aming nang napagsaluhan ang pagkaing nagbibigay buhay, ang dalangin naming mga dinulutan nito ng lakas ay makatahak kami ng buong tapang sa landas na kalangitan, sa maaasahang pagkalinga ng iyong mga anghel, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin. at pagpalain kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, baunin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Happy Diyos. Fiesta po sa inyong lahat.